Welcome back to my channel, GTR Math Tutorial and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng 10 items na Civil Service Exam Reviewer tungkol lahat sa numerical ability. So bawat slide, i-post nyo po, try nyong sagutan sa loob lamang ng 1 minute. So tandaan sa Civil Service Exam, kailangan bawat item 1 minute lang. Okay, so let's start. Number 1, the ratio of two numbers is 4:9. If their difference is 25, what is the larger number? Okay. So dahil ito ay ratio, ibig sabihin yung 4 at 9, nakamultiply yan sa magkaparehong number. So yung magkaparehong number na yon, ang tawag doon ay yung constant of proportionality. Okay. So ratio, so meron tayong two numbers, 4 and 9. Ang hinahanap natin, what is the larger number? So syempre, yung smaller dito, itong 4, imumultiply natin sa magkaparehas na number itong 4 at 9. Hindi pa natin alam yung magkaparehas na number yon, kaya ilalat natin na x. So for x, ito yung smaller number. Tapos, yung 9, imultiply din natin sa x. 9x, ito naman yung magiging larger number. So ang sabi, their difference is 25. So ibig sabihin, isasubtract natin yung smaller dito sa larger. Ang magiging equation natin is 9x minus the smaller 4x equal daw siya sa 25. So ang kailangan nating malaman yung 9x. Pero bago tayo makarating sa 9x, kailangan isolve muna natin yung x. So i-combine lang natin ito or isubtract natin 9x minus 4x, that is equal to 5x. So equal na siya sa 25. Then last step, para ma-solve yung x, divide both sides by 5. So 1 na lang ito, therefore x is equal to 25 divided by 5, that is equal to 5. So pwede na natin ma-solve yung larger, 9x, so we have 9, ang value ng x ay 5, so pag minultiply, ang larger number natin ay 45, letter B. Okay, so next number. Number 2, what is the cube root of 343? So kinuhanap natin cube root ng 343. So eksakto ito kasi base sa mga choices natin, 5, 6, 7, 8, 9, mga eksaktong number. Kailangan mailagay natin sa form ito na ganito, cube root of n cube, para makancel na yung cube root tsaka yung cube, matitira n. So pag ganito, trial and error lang tayo. So 5, 6, 7, 8, 9, pag ganyang magta-trial and error tayo, pipiliin natin lagi yung gitna. Panggitnang number, so yung 7 ang itatry natin. Kunin natin yung cube ng 7. Pag nag-eksakto sa 343, edi okay na yon. Kapag kulang naman, kapag kulang, ibig sabihin 8 or 9 yung sagot. Kapag naman sobra yung 7 cube sa 343, edi baka itong 5 or 6 yung tamang sagot. So kaya laging pag trial and error, yung gitna ang pipiliin natin. So kunin natin ang 7 cube, equal siya sa 7 times 7 times 7. So 7 times 7 muna, that is 49. Times another 7. So i-manual lang natin. 7 times 9, so eksakto na to, 63. 7 times 4 is 28 plus 6, we have 34. So ayun, eksakto na. So ibig sabihin, ang 343 equals sa 7 cube, then cancel the cube root on n cube, the answer is 7. Nag-eksakto na agad, so wala na problema. Kung hindi nag-eksakto, try natin yung ibang choices. Number 3, what is the value of 11 squared minus 9 squared? May dalawang way para i-solve ito. Yung una, i-square lang natin, tapos i-subtract. Yung pangalawa naman, gagamit tayo ng property. So 11 squared, ibig sabihin 11 times 11. So pag 11 times 11, eksakto yan sa 121. Minus 9 times 9, that is equal to 81, na pag sinubtract natin, magiging equal sa 40. So letter A ang tamang sagot dito. Or pwede natin gamitin yung shortcut, yung property. Kapag meron tayong a squared minus b squared, equal lang yan sa sum and product. A plus b times a minus b. Okay? So therefore, kung may 11 squared tayo, minus 9 squared, i-apply natin itong identity na ito. So kunin lang natin yung 11 at 9. 11 and 9, isang plus, isang minus. So mas madali ito. So 11 plus 9, that is 20. Tapos 11 minus 9, that is equal to 2. So madali na, i-mental niyan, 20 times 2 is 40. So letter A.
So magiging madali ito kapag medyo lumaki yung number. Halimbawa, yung number natin ay, another example, meron tayong 29 squared minus 26 squared. Kapag minanual natin to, medyo matatagalan tayo. Square natin yung 29. Malaking number, no? 26, ganun din. Pero pag in-apply natin itong technique na ito, magigilang siyang 29 plus 26. Tapos, 29 minus 26. So, mas madaling i-mental ito. 29 plus 26 equal lang ito sa ilan ito? 55? 29 plus 26, 55. Tapos 29 minus 26, 3 na lang. O madali nang i-mental. 3 times 5, that is 15. 3 times 5, another 15 plus 1, 16. So 165 lang. Unlike na pag kinuha natin yung 29 squared, ang laki. Mahirap i-mental yan. Mamanual talaga natin na 29 times 29, ganun din yung 26 times 26. Kaya maganda alam natin itong identity na ito sa algebra. Difference of two squares equal lang siya sa a plus b times a minus b. Number 4, a man can complete a job in 15 days. How much work can he complete in 6 days? So, can complete daw in 15 days. How much work can he complete in 6 days? So, ang gagawin lang natin, i-ratio lang natin itong 6 days, compare natin dito sa 15 days. Yun na yung magiging sagot natin, ratio lang, 6 divided by 15. Kasi makukumpleto yung work sa loob ng 15 days. 6 days lang siyang magtatrabaho. So, divide lang. Okay? So, divide lang. 6 divided by 6 over 15. Wala sa choices kasi i-lowest term lang natin. I-lowest term natin. So, divide both by 3. 6 divided by 3 is 2. 15 divided by 3 is 5. Ayun, nasa choices na letter B. Next number 5. What is 18% of 2,500? So isolve ko to ng iba't ibang way, tatlong way. Yung una fraction, pangalawa percent, pangatlo yung chop-chop method. Okay, so unahin natin yung fraction. Pag sinabi nating 18% of 2,500, ang ibig sabihin ng of ay multiplication. Per solution, gawin natin fraction. Ang ibig sabihin ng percent, kaya nga per, ibig sabihin ng division. Percent, per 100. Okay, so we have 18 over 100 and then multiply natin sa 2,500. So pwede nang makancel agad itong dalawang zero dito. Tapos cancel na itong dalawang zero din dito. Yung 1, bali wala na. 1 na lang yung natira. So therefore, equal na lang ito sa 18 times 25. Okay, so we have 25 times 18, i-manual lang natin. 8 times 5, we have 40. 8 times 2 is 16 plus 4, we have 20. 1 times 25 is 25. And then add natin, bring down 0. 0 plus 5 is 5. 2 plus 2 is 4. Therefore, the answer is letter D, 450. Another solution, gamitin naman natin decimal. Convert sa decimal ng 18%. Ang 18% ay equal sa 0.18. Pag tinanggal natin itong percent symbol, i-move lang natin ng dalawa. Kasi divided by 100 yon. So magiging siyang 0.18. And then i-multiply natin sa 2,500. So dito ko sa taas ilalagay yung 2,500. So same lang yan dito. Magkakaroon lang ng dalawang zero. 8 times 2,500. So same lang na dito sa 200. Dagdagan lang natin ng dalawang zero. So 200, may dalawang zero pa. 1 times 2,500, edi ganun din, 2,500. Add natin, so we have 4, 5, tatlong 0. Tapos may 2 decimal places tayo. Bilang tayo ng 2 decimal places, dito ilalagay yung decimal point. So therefore, same answer of 450. Then yung chop-chop method naman, yung 18% pwede nating isulat yan as, dalawang way kasi yung chop-chop method. Yung pwedeng gawin nating dalawang 10%. Dalawang 10%, 20%. 18 lang ito. Di magma-minus ako ng dalawang 1%. Minus dalawang 1%. Okay? Bakit 10% at 1% yung nilalagay ko sa chop-chop method? Kasi madaling i-compute yung 10%. Ang 10%, tanggalin lang natin yung isang zero. Di dalawang 250 meron tayo. Tapos yung 1%, tanggalin pa natin yung isa pang zero. Therefore, meron tayong dalawang 25. So ngayon, i-add natin ito, dalawang positive ito. 250 plus 250, we have 500. 25 plus 25, we have 50. So dalawang negative to, subtract natin, 500 minus 50, that is equal to 450. Same answer, letter D pa din. Kapag yung isa naman, 18%, pwede rin yan natin gawing 10%, 5%, tapos tatlong 1%. Tatlong 1%. Same pa rin ang kakalabasan.
Yung 10% ay 250. 5% hatiin natin yung 250, that is 125. Yung tatlong 1% ay tatlong 25. Kapag inad natin yung lima na yan, 125 plus 25 plus 25 plus 25, that is 200 plus 250, 450 pa rin. So, ayun yung tatlong way pagsasolve ng percentage problem using fraction, decimal, yung isa chop-chop method. Dalawang chop-chop method kasi yung isa may negative, ito namang isa wala. So, pare-pares lang ng sagot. Okay, so kung naghahanap po kayo ng magandang civil service exam reviewer, ito po yung may i-recommend ko sa inyo. Kung makikita nyo dyan, kung nanonood kayo sa YouTube, makikita nyo yung link dyan, i-click nyo lang, dadaling kayo nyan sa Shopee para mabili nyo itong reviewer nito. Maganda parehas ito, maganda yung explanation, bawat ability or bawat subject. Ayan, may verbal, analytical, clerical, numerical, general info, and then meron ding mock test. May mock test parehas yan. So, bilhin nyo na po yan, makakatulong po sa inyo yan, sigurado. So, next, number 6, probability. 2 dice are rolled. What is the probability of getting a sum of 7? So, anong formula ng probability? Ang formula ng probability of an event is equal to n of the number of nung given na event over the number of sample space. Sample space yung total. So, ano bang event natin dito? 2 dice or experiment natin, 2 dice are rolled. So, 2 dice are rolled, lagay natin die 1 tsaka die 2. So, isolve muna natin yung sample space natin. Sa die 1, ang outcomes ng die 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6. Ang die 2 naman, edi ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, meron din tayong 6. So, therefore, ang number of sample space natin, i-multiply lang natin yung dalawa. 6 times 6 equal siya sa 36. Yan ay yung denominator natin. So, ang hinahanap natin, what is the probability of getting a sum of 7? So, probability of 7 na lang yung ilalagay ko. Ang denominator natin ay yung number of sample space. 36 na yung denominator natin. Yung numerator, bibilangin lang natin. Yung makakakuha tayo ng sum of 7. Pag inisa-isa natin, anong kapartner ng 1 sa die 1? Para magkaroon tayo ng sum of 7, ang kapartner ng 1 ay 6. Pwede nating baligtarin yan. 1 sa die 1, 6 sa die 2. Or baligtad, 6 sa die 1, 1 sa die 2. So therefore, 1, 6, and 6, 1 equal sa 7. And then, ano yung kapartner ng 2 para maging 7? 2 and 5. So pwedeng baligtarin, 5 and 2. And then last, ano ang kapartner ng 3 para maging 7? Edi 3 and 4, tapos 4 and 7. So wala na. Yan na yung total, yung mga combination para makakuha tayo ng sum of 7. So therefore, meron tayong 6 out of 36, wala pa sa choices, i-lowest term natin. Pag ni-lowest term, divide both by 6. So magiging sagot, 6 divided by 6 is 1, 36 divided by 6 is 6. So therefore, the answer is letter C, 1, 6. Number 7, a car travels 80 kilometers at 40 kilometers per hour and another 80 kilometers at 80 kilometers per hour. What is the average speed? So ang common mistake dito, unahin na natin yung common mistake. Yung iba, kinukuha yung average ng dalawang rate. Ito yung unang rate, 40 kilometers per hour. Ito yung rate 1 or speed 1. And another 80 kilometers per hour. Ito yung pangalawang rate or speed. Ito yung common mistake. Pag inad nyo yan, 40 plus 80 divided by 2, ang makukuha nyo sagot ay 60. Mali po yan. Mali itong 60. So unahin na natin, mali yan. Yan yung common mistake. Itong average na ito ay formula ng average sa statistics. Average yan ng 40 tsaka 80. Pero ang hinahanap natin ay average speed. So ang formula ng average speed ay, formula ng average speed ay equal sa total distance over total time. So ito yung formula sa ganitong distance problem. So mali yung kunin niyo yung average na itong dalawang given na speed. Okay? So ito yung pinaka-formula natin, total distance over total time. So dalawa yung distance natin dito. A car travels 80 kilometers per hour, 80 kilometers. So ito yung distance 1. And then ito yung 40 kilometers per hour. Ito yung rate 1 or speed 1. And we have another 80 kilometers. Siguro pabalik ito, no? So distance 2.
At 80 kilometers per hour, ito naman yung speed 2 or rate 2. What is the average speed? Yan. So, i-substitute lang natin dito. Total distance, dalawa yung distance natin, 80 kilometers plus another distance 2, 80 kilometers din. Tapos, yung total time, kung meron tayong given na distance 1 tsaka rate 1, ang formula ng distance ay equal to rate times time. So, pwede nating masolve yung dalawa yung time 1 at time 2. Divide lang natin both sides by r. So, therefore, ang formula ng time ay equal sa distance over r. Okay? So, dalawa yung distance natin, d1 over r1. So, therefore, we have 80 over the rate 1, yung speed, 40, plus yung distance 2 ay 80, divided by the rate 2 or the speed 2, we have 80. Then, isolve na lang natin ito. 80 plus 80, we have 160. Then, 80 divided by 40, this is 2. Plus 80 divided by 80, we have 1. So, pag inad, 2 plus 1, that is equal to 3. So, lagay na lang natin dito, 3 na lang ito. Tapos, i-divide lang natin manually. 160 divided by 3. 16 divided by 3 is 5. 5 times 3 is 15. Subtract, we have 1. Bring down 0. 10 divided by 3 is 3. 3 times 3 is 9. Subtract natin 1. Pag nagdagdag tayo ng dalawang 0, ay paulit-ulit lang yan na 3. Kasi bring down, magiging 10. Divided by 3 is 3. 3 times 3, 9. So, ayan, paulit-ulit na lang yan. So, walang katapusan yan. 53.33333 and so on. So, round off natin, 1 decimal place lang. So, magiging sagot ay 53.3, which is letter C. Okay. Next number 8. So, age problem. The sum of ages of Marco and Gino is 72. If Marco is twice as old as Gino, how old is Gino? So, isolve natin ito ng dalawang way. Pwede kasing trial and error dito. Unahin na natin yung trial and error. So, isulat lang natin yung mga pangalan, Marco and Gino. Tapos, hinahanap, how old is Gino? So, how old is Gino? Yan yung present age or yung now. So, alam natin, the sum of the ages of Marco and Gino is 72. Ang total daw ng age nila, 72. So, using trial and error, punta tayo sa question, how old is Gino? So, ito yung lalagyan natin, yung space para kay Gino. So, meron tayong 15, 12, 28, 20, and 24. Pag nag-trial and error kayo, kunin nyo lagi yung panggitna para madaling mag-adjust. 12, 15, 20 yung pang-gitna natin. 12, 15, 20, 24, and 28. So, i-let natin itong Gino ay 20. Kapag si Gino ay 20, ano ang age ni Marco? Sabi sa problem, Marco is twice as old as Gino. So, kung si Gino ay 20, si Marco ay twice, magiging 20 times 2, 40. Kaso hindi nagtugma. Pag pinag-plus natin, 40 plus 20 equals 60. Hindi siya 72. So, ibig sabihin, mali yung 20. Adjust tayo. Kung mali yung 20, mali na lalo yung 12 tsaka yung 15. Kasi hindi nga tumugma, 60 lang ito. Pag niliitan natin itong 20, di mas lalo nang hindi siya magiging 72. Okay? So, try natin 28 and 24 na lang. So, try natin itong next 24. Kapag si Gino ay 24, si Marco magiging dalawang 24, 48. Ayun, eksakto na. Pag inad natin, 48 plus 24, 72. Dahil nag-eksakto sa condition, therefore, letter E na yung tamang sagot dito gamit ang trial and error. Okay? So, ito naman yung solution. Another solution, gamit lang tayo ng algebra. Ayan. Gamit lang tayo ng algebra. Hindi pa natin alam yan. Alam natin, 72 yung total nila. Tapos si Gino, ito yung sinosolve natin. How old is Gino? So, lalagyan ko si Gino ng X. Tapos si Marco, sabi si Marco nga ay twice as old as Gino. So si Marco ay 2x. Tapos buuin na natin yung equation. Pag inad daw natin yung age nila equal sa 72. So therefore, 2x plus x is equal to 72. Pag inad natin yan, 2x plus x, we have 3x equals 72. Then divide both sides by 3. So masolve na natin ang x ay equal sa 72 divided by 3. That is equal to 24. So, letter E pa rin ang sagot gamit yung algebra. Okay, so another age problem. Number 9. Kenneth's age 16 years from now is 2 more than 4 times his age 7 years ago. How old is Kenneth now? So, unahin naman natin ngayon yung algebra way.
So si Kenneth parehas, no? So huwag ko nang lagyan ng pangalan. Kenneth naman parehas yan. So meron tayong hinahanap, how old is Kenneth now? So lagyan natin ng now. Tapos sa problem, merong past age, tsaka merong future. Okay? So hinahanap how old is Kenneth now, di lagyan ko na ng X yung now. Ito yung hinahanap natin. So sabi, nabanggit dito, Kenneth's age 16 years from now. So ito yung future. 16 years from now, ibig sabihin yan, plus 16. So ang age niya sa future, 16 years from now, is X plus 16. Past age naman niya, sabi, in 16 years from now, 2 more than 4 times his age 7 years ago. So yung past niya 7 years ago, edi minus 7. So sa expression, that is X minus 7. How old is Kenneth now? Sinosolve natin yung X. So buuin natin ang equation. Base dito sa problem, i-translate natin word by word. Kenneth's age. So wala pang equation doon. Kenneth or expression. Kenneth's age 16 years from now. 16 years from now, yun yung future. Kunin natin to, X plus 16. Is, ibig sabihin ng is ay equal sign. 2 more than. Ang ibig sabihin ng 2 more than, mag-a-add tayo ng 2. Merong space dito, tapos mag-a-add tayo ng 2. So yun ang ibig sabihin ng 2 more than, laging nasa right siya. 2 more than nung next na expression. So 4 times daw, edi lagyan natin ng 4 times, so lagyan natin ng parenthesis, 4 times his age 7 years ago. 7 years ago, ito yun. Ito yun, X minus 7. So ito na ang ating expression. Just solve the value of X. Okay? Solve the value of X, distribute natin yung 4. Copy the rest. X plus 16 is equal to 4 times X, we have 4X. 4 times negative 7 is negative 28. And then add 2. Combine natin ito. Negative 28 plus 2. Copy the rest. X plus 16 is equal to 4X. May utang kang negative 28. Nagbayad ka ng DOS. Eh di syempre may utang ka pang 26. Utang pa rin kaya negative. Pagsamahin natin ngayon yung X. Itong X ilipat sa kabilang side. Subtract tayo ng X to both sides. Cancel na yan. 16 is equal to 4X minus X. That is equal to 3X minus 26. Kailangan X ang matira. Ilipat natin si negative 26 sa kabilang side by adding 26 to both sides. 0 na to. 3X is equal to 16 plus 26. That is equal to 42. Finally, divide both sides by 3. Therefore, X is equal to 42 divided by 3 is 14, letter D. Okay? So tapos ngayon ay isosolve naman natin gamit yung trial and error. So trial and error naman tayo. Tingnan natin kung letter D pa rin yan. Gamitin lang natin yung, so magkaroon pa rin tayo dito ng past, now, tsaka yung future. Kapag trial and error, so sa question kayo titingin, how old is Kenneth now? Ito yung lalagyan natin, yung now. Tapos lagyan natin yung past tsaka future, dapat masatisfy niya yung condition. So ganun pa rin, 8, 10, 12, 14, 16, 12 ang itatry natin na una. Ilagay natin sa now yung 12. Yung past niya, 7 years ago. Yung past niya, 7 years ago. Yung future niya naman niya ay 16 years, in 16 years. So plus 16. So therefore, pag 12 minus 7, we have 5. Sa future naman niya, 12 plus 16, that is 28. Tingnan natin kung masasatisfy. Sabi, Kenneth's age 16 years from now is 2. 2 more than 4 times his age 7 years ago. Pag minultiply daw natin sa 4 itong past niya, equals 20. Kailangan dalawa lang yung lamang niya sa future. Kaso, yung future niya 28, yung past niya 20. Di ba? Plus 8 ito, 20 plus 8 equals 28. Kailangan 2 more than lang. Plus 2 lang dapat ito, mag-i-equal dito sa future. So, ibig sabihin, mali si 12. Mali na rin si 10, tsaka si 8 kasi pag si 8 or 10 ang nilagay natin, mas liliit pa to. Kailangan natin mas malaki. So, ang eksakto dito yung 14. Di ba 14 yung sagot natin kanina? O, i-try natin kapag 14. Kapag 14, so mababago na lahat yan. Itong now natin magiging 14. Yung past niya, 14 minus 7 magiging 7. Yung future niya, 14 plus 16 magiging 30. So pag times 4 natin itong past niya, sabi sa problem, 4 times his age 7 years ago. 2 more than. 7 times 4 is 28. Ayun, eksakto na. 2 more than daw itong future. Pag nag-add tayo ng 2 dito sa past, eksakto na siya
magiging na siyang 30 na satisfy ang condition. So therefore, by trial and error, 14 is the correct answer. Okay? Last number, number 10, isolve natin ang dalawang way ito, mixture problem. So yung unang formula natin dito, so basahin ko muna yung problem. A 60% acid solution was mixed with pure acid, resulting in a 20 ml mixture that is 90% acid. How much pure acid was added? So ito yung karaniwang way, karaniwang formula na ginagamit sa mixture problem. C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3, where V3 is equal to V1 plus V2. C is the concentration. Concentration niyang C, yan yung may percent. V naman for volume. Sa problem natin, yung volume, yung may ml. So gawa lang tayo ng table, lagay natin percent, tsaka yung ml. Then alamin natin yung C1, C1V1, C2V2, and C3V3. So sa problem na una, 60% acid. So babase pala tayo sa acid. Sa acid tayo babase sa percent. Yung una, C1V1, meron tayong 60%. So 60, ilagay natin dito sa row ng percent, 60. Hindi pa natin alam kung ilang ml yan. Walang nakalagay sa problem. 60% acid solution was mixed with pure. Pag sinabing pure acid, sa acid tayo babase, pure acid, ibig sabihin yan 100% pure acid. So lagay natin yung C2, 100. Resulting, yan yung C3, pinaghalo yung 60 at 100. Siyempre, yung C3 dapat nasa pagitan nitong pinaghalo. 60 at 100 pinaghalo. So therefore, 90 yung lalabas dito. 90. So tapos, yung resulting daw, meron tayong 20 ml. So 20 ml yung ilalagay natin dito sa V3. So ang tanong, how much pure acid was added? Itong pure acid, yung 100, lagyan natin ito ng variable x. Ito yung tinatanong natin. Ilan daw to? So tapos, alam natin yung total. Yung V3, di ba? V1 plus V2. Yung nandito, plus X equals daw dito sa 20. So para i-express natin itong sa 60, ang total nila ay 20. Tapos kung ito ay X, halimbawa, kung ang X natin dito ay 2, paano natin malalaman yung nandito? Di ba ima-minus natin sa 20? Magiging 20 minus 2, magiging itong 18. So kung X ang nilagay natin dito, tapos ang total nila ay 20, edi yung expression natin dito ay magiging 20 minus X. Okay? So ayan na, kompleto na ang table natin. Pwede na nating masolve ang value ng X. Multiply lang natin ito. Ito yung C1V1. Multiply natin yan, 60 times 20 minus X. Plus, ito yung C2V2, multiply natin ito, we have 100x. Equals, ito yung C3V3, i-multiply natin, magiging 90 times 20. Tapos kung mapapansin natin sa problem, lahat sila may tigi-tigi isang 0. 60, may isang 0, pwedeng i-divide sa 10. 100, may dalawang 0, pwedeng i-divide sa 10. 90, may isang 0, pwedeng i-divide sa 10. Okay? Or para ma-shortcut, wag na nating i-divide sa 10, i-cancel na lang natin yung tigi-tigi isang 0 nila. Okay? Para lumiit yung number. So tanggal yung isang 0, tanggal dito, isang 0 din dito. So simplify natin, or rewrite ko lang muna, tanggalin ko lang yung 0. 6 times 20 minus x plus yung 100x maging 10x na lang, equals na lang sa 9 times 20. Tapos, i-distribute natin. Distribute. 6 times 20, we have 120. 6 times negative x, we have negative 6x. Just copy the plus 10x equals 9 times 20, that is 180. Ngayon, pagsamahin natin ito, may utang kang negative. Negative 6x, ibig sabihin utang, nagbayad ng 10, eh di syempre may sukli ka pa. Pag sukli, ibig sabihin nun, plus 4x. Copy the rest, 120 equals 180. For x dapat ang matitira, tanggalin natin si 120, subtract 120 to both sides. Cancel na ito. Therefore, we have 4x is equal to 180 minus 120, that is 60. Last step, divide both sides by 4, at ayan na ang value ng x. 60 divided by 4 is equal to 15 ml. Letter B ang tamang sagot. Okay? So yan ang solution gamit itong traditional na method natin, C1V1 plus C2V2 equals C3V3.
So meron pa tayong shortcut. Kung gusto niyo ng shortcut, papakita ko sa inyo yung shortcut. Alligation method naman yung tawag dito. Sa alligation method, inaayos lang natin yan ng ganun pa din, percent at ml. Iayos natin sa ganitong form, A, B, C, tapos dito lagyan ko ng XY. Okay? Tapos yung B dapat, pag aayos nyo, yung B mas malaki dito sa A para maiwasan yung negative. Kapag naiayos natin sa ganyang form, take note, para lang to sa dalawahan ha, dalawahan na pinaghalo. Pag naayos nyo na sa ganitong form, ang formula na lang natin, B minus C, ito yan, B minus C over yung C ima-minus sa A over C minus A equals itong dalawa, X over Y. Ratio and proportion yung kakalabasan. Okay? So, alalahanan natin yung given natin kanina, ilagyan na natin ng label yan. Di ba itong A kanina, 60%. Tapos yung B ay pure, 100. Pinaghalo sila, naging ng 90. Yung 20 dito, hindi na natin kailangan yan. So, kailangan na lang natin yung nilagay natin dito. Dito ko nilagay yung X kanina, tapos itong X dito, magiging itong 20 minus X. So, ngayon, kompleto na tayo. I-substitute na natin dito sa formula. Ito yung B minus C, pag-subtract lang natin ito. 100 minus 90 equal na siya sa 10. Over, ito namang 90, ima-minus natin sa 60. 90 minus 60 equal na siya sa 30. Equals X over Y. So ito na yan. Ito yung X, 20 minus X siya. Yung nakapwesto dito, yun yung X. We have 20 minus X. Yung nakapwesto dito sa pwesto ng Y, ay X naman yung nilagay ko. So therefore, isolve na natin yan, ratio and proportion, napakasimple na. Cross-multiply na lang yan. Or bago tayo mag-cross-multiply, pwede natin i-cancel pa ito. 10 over 30, pwedeng i-cancel natin yung tigisang 0. Tapos cross-multiply na lang tayo. 1 times X, we have X. Equals, distribute natin itong 3. 3, i-distribute natin sa 20, tsaka sa negative X. 3 times 20, that is equal to 60. 3 times negative X, that is equal to negative 3X. Yun. So napakasimple na to. Hindi na lumaki yung mga number, di ba? Kaya gusto ko itong alligation method, hindi na lumalaki yung number. Tapos pagsamahin natin itong negative 3x, dalhin natin sa kabila. So add lang tayo ng 3x to both sides. Yun, kapares na to nung kanina. X plus 3x is 4x equals 60. Finally, divide both sides by 4 para makancel yung 4x ang matira. 60 divided by 4 is equal to 15. So same nung answer natin kanina, 15 ml, letter B. So, paalala ulit, itong mixture problem na to, itong alligation na technique na ito ay pwede lang sa dalawahan. Kapag tatlo yung pinaghalo, C1V1 plus C2V2 plus C3V3 equal siya sa C4V4, hindi na applicable ito. Okay? So para lang ito sa dalawahan. Yan yung shortcut na ginagamit ko sa dalawahan. Gawin nyo lang, ilagay nyo lang sa form na ganito, ABC, XY, tapos ito na siya. B minus C over C minus A equals X over Y. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong question ay i-comment nyo lang po. I-comment nyo lang sa video na to or i-PM nyo sa aking messenger RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.